Sabi ni Congressman, itong hearing sa franchise ninyo, it has no connection with your press freedom. Walang sinisikil. In fact, you continue on your broadcast using the social media. Tama? Kung sinisikil po ang press freedom nila, di sana hindi na sila nakapagsalita. The franchise, mga kababayan, it is given to broadcast media because the airline is part of the nation's patrimony, property ng ating bansa, as it is a property ng ating bansa, national patrimony. Ang may karapatan gobyerno. Worse, yung gobyerno na may karapatan sa property, yung mga taong gobyerno, including the president, walang tigil na sinisiraan nila. Tama ba yon? Because that's the truth. The mainstream media being used to collapse, destroy the moral fiber, how they influence the young people. That is why, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Marcos, closely monitored po siya. Pati nga nung panahon ni Marcos, mga kababayan, yung mga cartoon movies, it was regulated. And that is why Marcos was accused of paninikil sa freedom of expression, labeled as a dictator. Tama ba yon? Mali. Ang gusto lang, mga kababayan, ni Marcos noon, itong mga cartoon movies shown on television, mga kababayan, kailangang ma-review mabuti because ang mass media napakalakas ng influence in shaping the minds of the people, especially of the young generation. Alam ba ninyo kung bakit naging rebellious yung mga tao? It started, mga kababayan, sa ganon. Ang hindi alam ng mga magulang, yung mga anak nila, binabago yung isipan through the programs na kanilang nakikita on television. Tapos, sinasabi ninyo, in the service of the Filipino people. Ngayon, with that, saan tayo poposisyon? Will you favor of the renewal of the franchise? Dapat mag-set na mga conditions po because they will be using a property of our country. Imagine, gagamitin mo sa hanap buhay mo, propiedad ng gobyerno, through franchise. Tapos yung nagbigay ng gobyerno, hindi mo tinitigilan. Yung nagbigay sa iyo ng pagkakataon na yumaman, maging maganda ang buhay mo, sinisiraan mo araw-araw. Hello po, mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye, News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. So, mga kababayan, ngayong umaga, si Ging Reyes ng Abayas, binalatan ni Congressman Remulla kahapon sa hearing, mga kababayan, ng franchise. Tostado si Ging. Sinuplang todo. Ngayon, hindi na lang sila yung nagsasalita. So, nagkaroon ng pagkakataon yung kanilang mga inaalipusta na mga congressmen and senators. Sabi ni Congressman Remulla, ang tawag nga ninyo ng mga taong gobyerno, especially the congressmen. O ngayon, iingi sila ng pabor sa mga congressmen. Tingin ninyo anya sa mga taong gobyerno, lahat na lang masasamang tao. So anyway, pag-usapan po natin, mga kababayan, pero sa totoo lang, marami naman na congressmen talaga. In fairness po. Yan lang, pag generalize mo na, masama ang ganon. Labeling an organization na lahat masasama ang nandadyan, wala nang may mabuting loob, lahat na lang magnanakaw, that is unfair, mga kababayan. So, yun po, pag-usapan natin ngayong umaga, walang iya yung UP. Na-commission na yata yung UP, mga kababayan, ng mga globalist. Sabagay, matagal na yan. Once you are an advocate of human rights, alam ba ninyo na lahat ng mga advocates ng human rights, that is the agenda of the United Nations. Kahit hindi mo alam, you become a participant and a conspirator of the global cabal. Possibly, itong mga profesor ng UP, to their mind, maganda yung kanilang ginagawa. Kaya lang yung alliance nila, mga kababayan, sinadya man nila o hindi, nakaalyado sila doon. Kung sa Amerika, mga kababayan, and in the world, we have the Johns Hopkins University. In this country, we have the UP experts. Sila ngayon ang siging palabas ng mga prediksyon
para ng mga prophets, mga kababayan, yung mga so-called experts ng UP. And they are telling us that by August daw, aabot tayo ng 100,000 infection. Sige, panakot lang kayo. Ngayon, may report, mga kababayan, yung interview ngayon ng ABS-CBN, live, yung Modi, live from Singapore. Pinicturean ko, pinost ko nga eh. Mga economist dito. Modi's projection, Philippine economy could shrink by 4.5% in 2020 due to COVID-19 restrictions. Kita ninyo? Ang hindi ko malaman, mga kababayan, kung bakit hindi ipinagdidiinan ng ating mga economists, especially the economic managers ng ating Pangulo, to end the restrictions. Alam nila yung direksyon. They're so aware, mga kababayan, of the consequences. But despite of the consequences na alam nilang mangyayari sa ating bansa na dadapa po tayo, tuloy ang lockdown. Kita ninyo kung paano binulag ang ating mga officials. Ganun katindi ang trabaho ni Satanas, blinding people all throughout the world. Now, pag-usapan din natin yung final na petisyon sa Supreme Court. Tama yung ating sinabi kahapon. Tiningnan ko yung mga pagmumuka, kung sino yung mga groups na sinasabi nila na nag-file ng petition against the anti-terror law. Ayun, the same faces, mga kababayan, na kasuka-suka. I'm not referring sa physical appearance ng pagmumuka, kundi sinasabi kong kasuka-suka kasi kasuka-suka yung kanilang mga pag-uugali, kasuka-suka yung kanilang mga ginagawa. Plus na dilawan, yung isa doon, mga kababayan, yung DepEd Secretary ni Panot. Pag-usapan natin ngayong umaga, and may pinalabas kapo na fake news. Buti naman, yung Palas, mga kababayan, sila mismo yung nakahalata. Sinasabing yung mga hospitals, punong-puno na dyan sa Maynila. O sila mismo, the mainstream media, lahat ng mga nasa mainstream, sila yung mga nagbalita, tapos kinontra nila yung kanilang balita ng mabuking. Punong-puno na sinasabi ninyo. Anong punong-puno? Sabi ng Palasyo Malacanang, fake news. Sabi ko sa inyo, ang fake news po, hindi ko naman nilalahat. Yung mga may gawa ng fake news, nasa mainstream mismo. Bakit po ganon? Pag-usapan natin kung bakit napakarami sa mainstream media ang fake news. So, mga kababayan, ito pong ating programa ay atid sa inyo ng napakagagaling na products natin from Malaysia. Organic Firmax Firming and Lifting Cream. Gawa po siya, mga kababayan, sa 11 powerful herbs. So, try po ninyo, mga kababayan, gamitin para kayo'y may sariling kwento. Ito, twice itong ginagamit sa mukha. Anti-aging, pang-alis po ng mga wrinkles. Yung mga gusto na mag-try ng ating product, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger. Ngayon, dito na muna tayo sa unang topic natin, mga kababayan, si Ging Reyes. Kahapon, mga kababayan, para gusto ninyo makita yung full video niya, i-search na lang po ninyo sa ano. Hindi ko na sisinishare sa timeline ko. Kasi napupuno nila yung timeline ko. Tapos minsan, pinag-iinitan po yung aking Facebook. Nadadamay po yung aking Facebook account. Hindi ako tuloy makakomment. Pati yung pag-like ko po, apektado. So, i-share na lang, i-search na lang po ninyo. Ikwenta ko lang po ng maikli sa inyo yung nangyari. Bakit nasabi natin na itong si Ging Reyes, siya po yung head ng news department ng Abayas. Mataas yung kanyang katungkulan. Ngayon, nandun siya kahapon sa hearing. Tinatanong ni Congressman Rimulya, si Katigbak, yung CEO, pinasa kay Ging Reyes. Kasi yung issue doon, mga kababayan, yung fairness sa pagbabalita. O ngayon, Anya, tanong ko sa inyo, kasi sinasabi ninyo, pag hindi Anya namin ito inapprove, ito'y pagsikil sa inyong press freedom. Alam Anya ninyo yung sinasabi ninyong freedom? You are so biased, Anya, sa pagbabalita. Kahit nga yung coverage dito, tiningnan ko Anya, yung lahat ninyong news releases, sabi ni Congressman Rimulya, hindi ninyo sinasabi ang
katotohanan. Sinasabi lang ninyo yung side ninyo. Pagdating kung bakit kontra kami, the reasons kung bakit kami kontra, hindi ninyo hina-highlight. Where is fairness in your news releases? Sabi po ni Congressman Remulla, ayun, nagsalita, Siging Reyes. So may knowledge niya, nakikita ko naman niya, sinosupervise ko lahat yan eh. Fair naman daw sila. Nilalabas nila lahat. O lokohin ninyo ang lilang ninyo. Tingnan ninyo sa mga headlines ninyo. Lahat propaganda. Putting in bad light the Congress, especially those congressmen questioning the franchise given to you, to your company. Punong-puno ng propaganda. Pagpabor sa inyo, napakahaba ng kwento. Tingnan ninyo mismo ngayon. Pagpabor sa inyo. Pero yung mga puntos, citing the violations, you are putting doubt. Pag linagay ninyo yung kwento, laging may rebuttal kayo. Opinionated. Based sa inyong mga koro-koro. You see? Ganun yung style ninyo. Of course, hindi namin kayo biniblame. Hindi namin kayo biniblame. Kasi you're defending your livelihood. Normal yun eh. Kanya-kanya. You see? Ngayon, tostado kayo kay Tostado kayo kay Congressman Remulla. Kasi doon, sinupalpal kayo, inisa-isa mga kababayan ni Congressman Remulla. Sabi ni Congressman, gawain ninyo, binablockmail ninyo kami. Pag ito yung tanong ko sa inyo. Pag inapprove ba namin ito, ang ibig bang sabihin, hindi namin sinikil kasi approve ang inyong press freedom? At pag hindi namin inapprove, sinikil namin ang iyong press freedom? Hindi halos makasagot mga kababayan Siging Reyes. Hindi naman anya ganon ang ibig naming sabihin. You see? Yan kasi kayo. Sabi ni Congressman, itong hearing sa franchise ninyo, it has no connection with your press freedom. Walang sinisikil. In fact, you continue on your broadcast using another platform, the social media. Tama? Tama po, mga kababayan. Kung sinisikil po ang press freedom nila, di sana hindi na sila nakapagsalita. The franchise, mga kababayan, yun ang punto ni It is given to broadcast media because the airlines is part of the nation's patrimony, property ng ating bansa, city sa property ng ating bansa, national patrimony. Ang may karapatan gobyerno. Worse, yung gobyerno na may karapatan sa property. Yung mga taong gobyerno, including the president, walang tigil na sinisiraan nila. Tama ba yon? Sabi ni Congressman, patian niya kami mga congressman, anong tawag ninyo sa amin? Some of your men calling us congressmen. Patian niyo yung mga, anong sabi ninyong serbisyo ninyo? Yung mga entertainment ninyo, sinasabi ninyo na laking tulong, alam ba ninyo yung ginagawa ninyo? In your shows, drama, teleserye, pag mayor anya, member ng sindikato palagi. Yung mga pelikula nila, gobernador, congressman, drug lord, general, otak ng sindikato. Yung ang probinsyano, di ba gano'n? You're putting all our officials in bad light. Na pag gobernador, kurakot, congressman, kurakot, mamamatay tao, mayor. Tama? Ganon mga kababayan ang ginagawa nila. Tapos sasabihin nila, in the service of the Filipino people. That's the reason why yung mga tao, yung mga kabataan ngayon, wala na halos na respeto sa mga authorities. Bakit nangyayari yon? It is because of walang habas na propaganda putting our officials in bad light. Pag Pangulo, alam na ninyo kung paano i-portray yung Pangulo. Diktador, hindi maka-react. Because that's the truth. That's how, mga kababayan, the mainstream media being used to collapse, destroy the morality, the moral fiber, how the influence
the young people by movies, by TV programs. Laban ninyo kung paano tayo, kung bakit tayo ganito? It is because of that. That is why, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Marcos, closely monitored po siya. Pati nga nung panahon ni Marcos, mga kababayan, yung mga cartoon movies, it was regulated. And that is why Marcos was accused of paninikil sa freedom of expression, labeled as a dictator. Tama ba yon? Mali. Ang gusto lang, mga kababayan, ni Marcos noon, itong mga cartoon movies shown on television, mga kababayan, kailangang ma-reviewing mabuti. Because ang mass media, napakalakas ng influence in shaping the minds of the people, especially of the young generation. Alam ba ninyo kung bakit naging rebellious yung mga tao? It started, mga kababayan, sa ganon. Ang hindi alam ng mga magulang, yung mga anak nila, binabago yung isipan through the programs na kanilang nakikita on television. Niwala kayo ganon? Ganon po. Sa totoo lang, pag nakita ninyo po yung isang documentary, nakalimutan ko lang yung pangalan ng documentary yon. How they use television, movies, the Hollywood movies, paano baguhin yung mindset ng mga tao para mag-conform doon sa agenda ng mga globalist. You will be shocked kung paano tayo subliminal, pinoprogram. How we are being programmed by the globalist cabal. You see? Using the mainstream media, television, radio, movies. It is a subliminal programming. You see? Ayun ang punto, mga kababayan ni Congressman Remulla. Parang may kim-kim si Congressman. Di ba? Mga kababayan, ayos na yon. Itong topic natin tungkol dito kay Ging Reyes. Pero naawa man ako sa sa itsura ni Ging. Sabi ko, kawawa naman. Hindi masagot. Corner na corner. Binalatan tostado. Kawawa man. Napahiya. Masyado. Kaya lang, pag sumagi sa isip mo kung ano pinagagawa nila, mawawala yung awa mo. Sasabihin mo, buti nga, nagmalabis kasi kayo eh. Sumobra kayo eh. Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa anti-terror bill. Kasi nakita ko si Brother Armand yata yon. Wag na ninyo kaming paglulukuhin. Groups Challenge Anti-Terrorism Law. Kala ko kung sino mga grupo. Ito yung advice ko sa inyo. Para maging credible naman po, kayong mga dilawan, tumabi-tabi na kayo. Sayang lang ng laway ninyo. Wala na po, zero po ang credibility ninyo, mga dilaw. Kahit anong gawin ninyo, basang-basa na po yung papel ninyo. Sabi ko nga sa inyo, bawat buka ng inyong bibig, pinagdududahan kahit totoo na siguro ang sinasabi ninyo. Ganon katindi ang virus. Dilawan virus na bumabalot sa inyong katawan. Na kahit totoo na yung sinasabi, ayaw pa rin ang taong maniwala. Nakakadodaan niya yan. Pag bumuka ang mga bunganga ng mga taong yan, walang sasabing magandaan niya yan. So you question the anti-terrorism law. Sinasabi ninyo groups. Kasi pag sinabi sa balita na Armand Luistro, alam na, disipulo ni Panot. Tingnan ninyo mga. Yung isa, mga kababayan, paano kaya natin ito ipakita? Yung isa, kaibigan ko ito, kaibigan ko rin siya. Kasi, kumandidato ito dito sa amin, board member, talo. Pero, brilliant siyang abogado. Hindi ko na maintindihan kung bakit hindi ito manalo. Magaling siya.
si Attorney Howie Calleja, yung palaging nakikita ninyo sa taga rito siya sa Albay. Palaging nagiging guest, consultant on question of laws. Laging bisita sa diyan sa Abayas. 4 petitions challenging the constitutionality of the new Anti-Terrorism Act of 2020 were filed before the Supreme Court on Monday in what is seen as the beginning of a legal offensive launched by the opponents of the controversial new law. Human rights lawyer and law professor Howard Calleja submitted a petition together with former education hindi pala Armin pala pangalan nito. Education Secretary Brother Armin Luistro of the La Salle Brothers Incorporated, lawyer Joseph Peter Calleja, University of the Philippines, law professor Christopher Janlao, Dr. Rinaldo Chavez, Napoleon Sionco, Ryan Riposar and civic groups, frontliners, Tunay na Bayani, and Bagong Siklab Pilipinas. Mga pangalan pala. Alam na. UP, Ateneo. Alam na. Ganyan naman. Wala na bang ibang grupo? Kayo-kayo na lang. Hindi maniwala sa inyo yung mga tao. Alam na niya kung sino nag-finance niyan. The petitioners want the Supreme Court to issue a temporary restraining order in a writ of preliminary injunction to stop the implementation of the law. The most contentious provision is the arrest of the suspected terrorist. Gusto ninyo, yung mga terrorist, nandyan lang sa paligid. Lalo kayong nasisira. Lalong nagdududa na kayong mga dilaw, kayo yung breeding. Hindi lang alay, kundi breeding. Ang breeding ng mga terrorist nagmumula sa inyong hanay. Iyon ang iniisip ng tao. Kasi lagi kayong, sabi ko nga kahapon, ang hindi ko maintindihan, yung totoong mga nasa terrorista groups, yung mismo mga armado, hindi man po sila nagpetisyon. Di man nagsasalita yung ISIS, yung Abu Sayyaf, wala mang sinasabi. Pero kayo, mas apektado kayo. Anong nangyayari sa inyo? Yung mga aktual na terrorist, hindi man kumikibo, tuloy pa rin sa kanilang terrorism. Ano man niya, kung may batas na yan, kami nakikipagpatayan nga kami. Hindi man kami sumusunod sa batas. At kami niya, kahit na mamatay kami, okay lang sa amin, alam namin mamamatay kami. We are aware na nandito kami sa terrorist group. Pero ito, tingnan ninyo, mga edukador to, abogado. Ano nangyayari sa inyo? Bakit kayo ang mas apektado, Brother Armin? Hindi ako magtaka kay kasi abogado siya. Yung abogado, kung sino yung kumuha, kukunin na niya kita to file this, no? We need your service. Babayaran namin kayo ng ganito. For your service. Professional, fee. Normal man yon sa abogado. Hindi ko yon sinisisi si kabayan. Howard. Hello, Howard. Attorney. Kamusta ka? Tuloy mo lang yan, attorney. Trabaho mo yan. Alangan naman, hindi tayo maghanap buhay.
Mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Gusto nilang ipatigil ang implementasyon. Hindi pa na-implement, pinapatigil na nila. The most contentious provision, iyon ng warrant arrest without warrant, in detention without charges for up to 24 days. Kontra sila, mga kababayan doon. The petitioners claim it is unconstitutional under the Bill of Rights. Inisa-isa nila, mga kababayan, yung mga sections. Finally, there is an urgent paramount necessity to prevent further damage as the effectivity and implementation of the Anti-Terrorism Act will materially and substantially tawag dito, it will become prejudicial, mga kababayan, sa basic constitutional rights and may result to the permanent contraction of civil and political rights, sabi po ng mga petitioners. Nakita ninyo, ito hindi pa nga ini-implement. Nakita ninyong prejudicial sa civil and political rights. Itong ginagawang lockdown, 4 months na. Wala kayong nakitang pagsikil sa constitutional rights to free movement. Wala kayong nakita. Ganon katindi yung mga taong yan. Yung hindi ka makapunta sa pupuntahan mo, hindi ka makauwi. Kung Bicolano ka, hindi ka pwedeng umuwi ng basta-basta, ika-quarantine ka nila. Kung may patay ka, hindi ka makapunta doon sa funeral kasi bawal yung crowd dahil lang sa COVID. As we are terrified by COVID, hindi na ninyo nakita that all our rights and liberties were curtailed. Hindi nakita nitong mga human rights experts. Carlo Echano. Si Pading Carlo. Si Paring Carlo, asa na yung cellphone ko? Yan. Magkano yung wala din ang super chat. $1.99 Paring Dan TY for encouraging the wifey to vlog. Tularan mo si si Madam Eileen. Tingnan mo si Madam Eileen. Dumami yung followers niya. Dumami. Mag-isip ka ng mag-isip ka kung ano yung pwede niyang itinda-tinda. Do not be ashamed. Wala kang ginagawang masama. Diba? Kanta-kanta ka lang muna, tapos request. Yung mga request, kakantahin mo muna yon off-air. Praktisin mo muna. Pag maayos na, kantahin mo na. Tapos you encourage people to request. Kakantahin mo na. Outright. Sabi ko sa inyo. Tapos basahin mo yung mga ganon lang. Makikita mo yan. So, yun po mga kababayan, sabi natin, confirm. These people are all dilawan. Wala mang ibang
grupo na walang ginawa, walang maisip dito po sa ating bansa kumontra itong mga dilawan na to. Anyway, sige lang, para masaya. Alam po ninyo, sa isang movie, pag wala namang kontrabida, hindi maganda yung takbo ng istorya. Kaya maganda rin na nandyan sila. Okay pa, that is part of democracy, mga kababayan. Democracy at work. At least yung democracy, mga kababayan, ay nangyayari pa. In the coming days and months, there will be no democracy. Yon ang totoong patay na ang demokrasya. With the takeover of the globalist cabal of the whole world, wala doon, mga kababayan, na galing sa mga mamamayan. Walang galing sa atin. Lahat ng decision po sila. They will do it kahit ayaw natin. They will do it kahit mamatay tayo. Lahat. Ayun. Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa last topic natin kasi sabi nila, punong-puno yung ospital. Ito. Galing siya kasi sa kwento ng Inquirer. DOH to Metro Manila hospitals be ready to boost COVID-19 capacity. If needed. Bakit nila inilabas, mga kababayan, ang ganitong balita? DOH orders Metro Manila hospitals prepare for beds for COVID-19 patients. Yan ang mga balita. Ngayon, sabi ko sa inyo, itong balitang ito, fake news pala. Ang nagsabi si presidential spokesperson Harry Roque. Buti naman, nakikitaan natin ng pagbabago yung statement ng Palas. Kinukontra na nila yung DOH. Parang we are winning. Di ba? Sana man po, mga kababayan, dinggin ng ating Panginoon ang ating panalangin that the President magising. That they should not just listen to the statements, advice ng mga taga-DOH. Kasi DOH ang nagsasabi. Iandaan niya. Bakit ganon yung statement ng DOH? Ganon, mga kababayan, ang statement ng DOH because of the so-called reports that in the coming days, baka po ma-overwhelm ang lahat ng mga hospitals ng mga COVID patients. Ito nga po yung balita sa Philippine Star, Metro Manila. Ay, hindi. Mali ito. Hindi Philippine Star, Philippine Daily Inquirer. 11 Metro Manila hospitals report 100% utilization of COVID-19 beds. 100% puno na. Buti naman kinontra, mga kababayan, ni Harry Roque. Sabi po ni Harry Roque, it is fake news. Malacanang on Monday, belied reports that there are no more available hospital beds to provide for COVID-19 patients in Metro Manila. During an online briefing, presidential spokesperson Harry Roque dismissed these reports as fake news. Kita ninyo? O sino yung fake news? Yun, mainstream. In the said critical care utilization of Metro Manila is at 63%. Ang critical care utilization po ng Metro Manila
At ito po ay kasama na yung mga hospital beds, yung ICU beds, yung mechanical ventilator at yung mga isolation beds ay nasa 60%. Or ito po ay moderate risk pa lang po, sabi ni Roque. Nililinaw po namin na yung mga kumakalat na fake news na ubos na daw ang mga hospital beds ng ating mga hospital, hindi po yun totoo. Kita na ninyo? Hindi man pala totoo. Buti naman po, Attorney Harry Roque. Ngayon po, as you realize na yung mga lumalabas po na kwento, especially yung, kinukot dito, DOH eh. Baka po, Attorney Roque, pwedeng lubos-lubosin na po ninyo. I suggest na kung hindi po ninyo personal magawa, baka baka pwede po may tao kayo na trusted po ninyo talaga na pwedeng tingnan nila. Gumawa kayo ng separate team. Ipa-check kung itong sinasabi po ninyong 63% ay talagang totoo na 63% pa lang. Kasi yung pinapalabas ng DOH as reported by the mainstream media na sinabi ninyong fake, 100% na daw. Ngayon, hindi lang po yung mga patients. If I may suggest to you na dapat ninyong i-check, as I was saying, I should say, many times dito sa ating live streaming, paki-check din po ninyo yung mga patay. Kasi po yung number of deaths, kaduda-duda po. Kaduda-duda. Pati yung mga infected na umabot na sa 44,000. 44,000 ha? Baka nga mas dumagdag pa eh. Paki-check po ninyo yung numbers. As it is practiced in other countries ng mga globalist cabal, they connive with the doctors para ipading yung mga infected, para maintakutan yung mga tao, enforce the nations of the world to lock down. Tulad ng nangyayari sa Amerika. Yun po sana, alangan naman hindi po ninyo, sa tagal na ng COVID na to, dito sa atin, wala pa man lang makarating sa inyo, na kahit konting impormasyon man lang, na it's happening, pati itong pagka-overwhelm ng buti naman, sinabi ninyong hindi totoo. Alam po ba ninyo, attorney, na in America and in Europe, ganun yung mga balita, ganyan, the same pattern ng mga balita. Eh talagang may takutan ka. But, nang i-check ng mga tao doon, pinuntan yung mga ospital, wala man na nagsisiksikan, attorney Harry Roque. Wala mang mga taong nagsisiksikan pasyente ng COVID. Yung mga tents na ginawa para kahit nga dito. Yung hospital dito sa amin, sarado. Sabi ko, bakit sinara yan? Hospital, sarado yung gate. Kung may emergency, hindi ka basta pwedeng pumasok. Kasi may tent doon, COVID area.
Mga kababayan. Wala mang ganyan. So please check, attorney, para hindi po tayo mabuyo. That is important. Para po yung response natin po tama. Bakit ko ito sinasabi? Kasi, mga kababayan, may plano na naman sila to justify the continuing lockdown. Basahin ko po sa inyo ang plano nila. O ito, nag-forecast na naman po yung mga so-called experts, mga scientists. This is the report from Abayas. Basahin ko po sa inyo. Release ngayon lang po. Coronavirus disease cases may top 100,000. 100,000 na daw. Dati yung projection niya, 60,000. Ngayon, 100,000. Lumala. Sabi ko sa inyo, tama po na 18 months ito. 18 months siya. Hindi na po ako nagtaka kung ang mga reports na ganito, pinapalabas nila. Sabi ko sa inyo, ulitin ko na lang. The intention of this kind of news reports is to justify the rolling lockdowns to last for 18 months as planned by the globalist cabal for the release of vaccines. We will be tortured, mga kababayan, mentally tortured. We will be terrified to death by COVID. Pag hindi tayo natakot hanggang nanginginig, magpapalabas sila ng ibang katatakutan natin. And they are now releasing news about bubonic plague. Talagang may takutan ka sa bubonic kasi yung, basahin ninyo yung bubonic plague, the Black Death. Ibig sabihin, yung Black Death, mga kababayan, ay nagbabalik. You see? Unti-unti kasi yung tao nagigising. So, hindi na natatakot sa COVID. Na-open na yung minds nila eh. Oo nga niya, tama. Yung mga nagsasabing hindi man dapat katakutan ito. Hindi lang anya si Mr. Maribillas, yung Cebu Governor, ganun din. Yung mga doctors, ganun din ang sinasabi. Kahit kayo po, makikita ninyo naman sa actual observation ninyo. Sabi ko nga, ulitin ko, kung totoong deadly ito pong COVID, di sana hindi po 1,200 or 1,300 na yata ngayon yung patay. Kung ang infected po 44,000, dapat 1/3 of that man lang ang patay. Or dapat lahat yon patay. Once you are infected, patay ka dapat. Yun ang deadly. 44,000 ang na-infect. Ang patay, 1,200. Paano naging deadly yun? In as you check, Leonardo Tanutan, maraming salamat, $1.99. Dati nang may mga sakit yung mga namatay, matatanda. Doon sa Amerika nga po, ang mga nangamatay doon, hindi lang po, tawag dito, mga matatanda. Talagang matatanda na talaga. Pag kasi dumating ka sa edad na 60, hindi lang 60, mga 90 years old. Nasa mga care homes. Worse, may nakita po akong video exposed by one vlogger kung bakit nangamatay yung mga matatanda na nandun sa care homes. Yung care homes pala, doon inilagay yung mga sabi infected by COVID. Isinama. Kita ninyo?
Pinost ko po sa vlog ko. Tingnan ninyo po. Hindi na doon sa kuwan ko. Baka naman po i-kuwan tayo. I-restrict. O, kita ninyo. Sabi rito, cases of the coronavirus disease, COVID-19 in the Philippines may surpass the 100,000 mark by the end of August. An expert from the University of the Philippines said Tuesday as he urged the government to tweak pandemic protocols. Kita ninyo? Ang UP, mga kababayan ngayon, siya yung ang counterpart ng Johns Hopkins University, ang tagabilang ng kwan sa Amerika ng COVID. Itong Johns Hopkins, sila yung gumawa ng simulation. Na ang patay daw sa kanilang simulation, 65 million. The Health Department on Tuesday confirmed a record high jump in fresh cases or those whose results were released in the last 3 days, which brought the total tally of 46,333. Hindi pala 46,333. O, ito po, Attorney Roque, ang gusto kong ipacheck ninyo kung pwede kayong bumuo ng team. Pacheck ninyo kung totoo itong mga tali-tali nila. Ito bang reported cases na mga infected na to, totoong mga COVID? The cases are increasing by at least 1,000 cases a day in areas without any COVID-19 case before lockdowns, where East recently became virus hotspots. O, kita ninyo? Tama. Ano sabi ko noon? Pag yung restriction ini-ease po nila, yung ECQ ginawang GCQ, in GCQ, lalabas, sabi ko ang balita, dadami yung infected. Ayun. Bakit ko alam? Nasa script po nila. Ito nga yung ginagawa nila. So with this report na ganon, anong ibig sabihin nun? Ang ibig lang sabihin nila, we have to continue with the lockdowns that will kill the economy. Kanina, sinasabi ng Moody's sa interview ni Cathy Yang ng ABS-CBN. Ano sabi doon, mga kababayan? Babagsak yung economy. And their estimate, mga 4.5% mga kababayan, contraction in the GDP ang mangyayari dito sa atin. You see? Kaya sabi ko nga kanina, habang alam nila kung ano yung mangyayari, wala mang nag-advise sa ating Pangulo. They continue with the lockdowns despite the truth that it will kill our livelihood. It will kill the economy more than the virus. You see? So sabi rito, as the lockdowns were eased, recently became virus hotspots, said mathematics professor Dr. Guido David as a member of the UP Okta Research Group. Naging active na po itong grupong ito. Di ba last week lumabas sila first telling us of their projection of about 60,000. Now, dumagdag yung numero, 100,000 na. Dumagdag siguro yung pondo galing sa mga globalist cabal.
nasarapan, sinipagan po yung estimate, lalong lumaki. Tanong ko sa inyo, gagawa sila ng mga ganito, mga outside of their teaching job, kung wala yang ano mang interest nila diyan, gagawa sila mga research studies without funding? You will burden yourself. Ayan tanong ko. Hindi ko sila inaakusa na naghanap buhay lang sila. Hindi ko sila inaakusa. Ang sinasabi ko lang po, mga kababayan, will you spend time, your precious time, to make such a research and publish it for nothing? Tell that to the Marines. Di ba? Galingan ninyo, gawin na ninyong 200,000 projection. O 1 million na. By December, 1 million. Sabihin na ninyo, para maintakutan na yung mga tao. 1 million infected. Kalahati niyan, pwedeng mamatay. Anyway, projection lang naman ninyo. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Para dumami yung hulog. Lalong matuwa yung mga globalist kabal. Ayusan niya. Ginalingan ninyo, ha? Talaga niya hindi na makatulog yung mga Filipino. Diretso ang lockdown. So nakita ko, yung trend niya, mas mataas pa. Hihigit pa sa 100,000 kung hindi natin baguhin yung ating sistema, ating pag-handle ng pandemya. Ayun. Ang ibig sabihin, mas makabubutian niya kung galingan natin yung lockdown. Authorities should tighten border controls. Okay, hindi ka po yan nabasa pa. Tama. Border controls, lockdown nga ang tinutumbok nila. Ramp up coronavirus screening. Ayun, mass testing po. That is why, mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo, I am against the mass testing kasi yon talaga ang direksyon nila. Para po paniwalain tayo na talagang matindihan niya yung infection. Kasi doon pa lang sa mass testing, yung testing kits po, ano sabi ng, anong bansa yon sa Africa? Nakalimutan ko, kuya. Pati po yung pawpaw, pati yung kambing, papaya, Tanzania yata yon. Galit na galit. Hindi niya, huwag kayong gagamit niyan. Tanzania. Positive. Kaya galit na galit, binasa ko nang sabihin ko, no to mass testing. Bakit po ako no? Ang mass testing po is a trap. Pag nag-mass testing, you will become false positive. Imagine, nag-positive ka doon, ang mangyayari noon, alam po ninyo ang mangyayari noon? It is not only that the lockdown will be justified. The effect, psychological effect to those people, nang akala niya positive siya, pero false positive pala. Ilan na yung nag-suicide po, mga kababayan? Hindi na makatulog, di mapakali. Ano so hadit? Alalang-alala sa kanyang sarili. Alalang-alala sa kanyang pamilya. Mapapraning ka talaga. As I was telling you, mga kababayan, do not fall
to disrupt. It is an agenda of the WHO, the globalist cabal, to justify the continuing lockdown. Other than, mga kababayan, it is part of their business. As you buy from them the test kits. Ganon po katindi ito. You see? So, these people from the UP, they're actually recommending for that. Kung ano ang script ng John Hopkins Event 201, yon ang script na ini-implement nila dito sa atin. Bakit nila ginagawa ito? Kasing paniwalang-paniwala po tayo. Paniwalang-paniwala. But in other countries, in America, hindi nila magawa. In Japan, hindi nila magawa. In South Korea, hindi nila magawa. In Malaysia, hindi nila magawa. Bakit? Hindi naniniwala sa kanila. You see? Authorities should tighten. Kita ninyo ang recommendation nila? Border controls, ramp up coronavirus screening and bring those who test positive for the virus to isolation facilities instead of going on home quarantine, sabi po ni Guido. Yun ang ginagawa dito ngayon. Kaya po, naintakutan na yung mga tao lumabas. That is why the malls are dying. Why? Walang lumalabas. Kasi, yun ang laging naririnig nila sa mainstream media. May mag-positive na isa, breaking news kaagad. It comes now, the order. Anyone anyang galing sa Maynila, bawal na dumiretso sa bahay. Mag-self-quarantine. Diretso ka agad doon sana. We are being manipulated, mga kababayan. Worse. We know that we are being manipulated. We allow ourselves to be manipulated. Kaya ito po nangyayari sa atin ngayon. The government should also rethink the transportation of workers after scores of MRT personnel caught the virus. Kita ninyo? That's the reason why, beginning today, July 7, mga kababayan, sinara uli yung MRT. 5 days. Sinara. Bakit daw? Kasi may dalawaan niyang nag-positive. Dalawa ng positive, sinakripisyo mo na lahat ng tao na gumagamit para sa kanilang hanap buhay ng MRT. Imagine that. Sabi ko nga, dito sa amin din, 6 yung namatay. For the past 4 months, 6 lang ang namatay. 5 million ang mga Bicolanos. 5 million kami rito. Lockdown. Tama ba yun? Ang infected dito, 99 yata or 98 people ang infected. Tama ba yun? The professor also urged the public to wear masks and practice physical distancing and hygiene. Pag pinakinggan mo sila, kung hindi mo alam ang totoo, mga kababayan, ng masamang epekto ng mask sa ating kalusugan, maniniwala kang they are caring for us. Kaya lang, unti-unti, nabubulgar kung ano ang totoong epekto ng mask. But until now, it is being imposed upon us. Ngayon po, nasa sa inyo na lang kung susundin ninyo po sila.
So that's one, mga kababayan. That's one report. Ito pa. Isa pang panakot. Report from London. Scientists urge WHO to acknowledge virus can spread in air. Ito yung sinasabi ko kanina. Inulit nila uli that this is airborne. Bakit? Para po ilak natin ang ating sarili mismo na wala ng hangin tayong sisinghotin. Hindi na tayo lumabas kasi airborne siya eh. Pasok ka na lang sa kon. Tapos yung aircon mo, kailangang i-off mo. Kasi hinihigop ng aircon yung hangin. So possibly yung aircon po ninyo, siya yung mag-spread ng virus na masisinghot po ninyo. Yun ang ibig sabihin nito. So mamamatay ka kung hindi ka mamatay sa virus, mga kababayan, sa heat stroke, siguradong doon ka mamamatay. More than 200 scientists have called for the World Health Organization and others to acknowledge that the coronavirus can spread in the air, a change that could alter some of the current measures being taken to stop the pandemic. In the letter published this week in the journal Clinical Infectious Diseases, two scientists from Australia and the US wrote that studies have shown beyond any reasonable doubt that viruses are related during exhalation. Release, exhalation, talking and coughing in micro droplets is small enough to remain aloft in the air. That means people in certain indoor conditions could be at greater risk of being infected than was previously thought. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Kasi po, nirelease nila itong balitang ito kasi mag-o-open up na yung economy. Na-monitor nila yung mga bansa na pagod na sa lockdown. Tulad ng ating bansa, yung ating Pangulo, iniisip na niya, hindi niya tayo tatagal. May balita nga, sana yun, Mami? Na gusto nang ibuksan yung ating economy. Because of that, lumabas itong balitang ito. Pag binuksan mo ang economy, bukas yung mga malls na ngayon. Pero limited number of people yung allowed. Gusto nila isara. Ano ang basis? Yung mga scientists niya, pinag-aralan, 200 na yan yung mga scientists, nagsabi it is airborne. Kaya pag nag-usap-usap kayo at napahatsing, yung risk mo, pag nasa mall ka, na magka-COVID, napakataas. So they want us to stay home, at home, mga kababayan, for the rest of the remaining months of this year. Up to 18 months. Yun ang ibig sabihin po nitong kwento. Payag kayo? Sara na yung mall. Uli. The WHO has long maintained that COVID-19 is spread via larger respiratory droplets, most often when people cough or sneeze, that fall to the ground. It has dismissed the possibility of airborne transmission, except for certain high-risk medical procedures, like when patients are first put on breathing machines. In a statement on Monday, the UN Health Agency said it was aware of the article and was reviewing it with technical experts. Ngayon, mga kababayan, expect for more
tawag dito, more restrictions. Maghihigpit po sila in the coming days. Kaya nga po, wala akong tigil sa kawawarning po sa inyo. Mga kababayan, prepare for the worst. Hindi tayo nila titigilan. Nakasimula na po sila. Kung may ipon-ipon po kayo, ay, kuya, kung may konting ipon po kayo, pasiguruhin na ninyo muna yung basic ninyo. Basic. Pasiguruhin na po ninyo. Yung paghihirap po natin ngayon, lalo itong titindi. Baka nga yung Pasko, postpone na rin. Dito sa amin, yung Piña Francia Festival, postpone, walang activity. Wala na. Yung pagtipon-tipon ng mga tao, wala na yan. All the gatherings, the Christmas party, all the celebrations during Christmas po, sabihin ko po sa inyo, sana mali po ako kasi killjoy pag walang Pasko. Di ba? O, pati po yon. Iwan ko nga sa inyo, including the government employees. Iwan ko kung magka-bonus pa kayo. Christmas bonus. As it is mandatory. Di ba? Christmas bonus, 13-month pay. Iwan ko lang, mga kababayan, I just hope hindi pa apektado ang Christmas bonus po ninyo. Pero yung mga nasa pribado, sigurado, wala na yon. Naisip ninyo yun? Na by December, baka wala na kayong 13-month pay, Christmas bonus. With all this pandemic na ginagatungan nilang, pinapalala. And they want to close the economy again. As we are thinking to open the economy, they're releasing news like this so that more restrictions would be imposed, enclose the economy again. Pasiguro na po tayo. Ulitin ko po, prepare for the worst. Because po, sabi sa Word of God, hindi lang pandemic. Sabi sa Word of God, there will be wars and rumors of wars. Plagues, pestilences, famine, tagutom. Pag patuloy po ang pagsara ng mga negosyo, they want to close the economy, economic activity. They want to stop the economic activity. Yung mga producers po natin ng pagkain, paano yon? Paano yung paggawa, sarado, I tell you. Kaya sa Word of God po, hindi magkakamali ang Word of God. Ang sabi doon, famine, magkakagutom. Worse, mga kababayan, other than the coronavirus, ito na ngayon ang balita. Hindi ko po kayo tinatakot. Binabasa ko lang po itong balita. Ang nagsulat ng balitang ito, sila. Ito. Saan na ba yun? Saan ko ba yun? Ito. Al Jazeera. City in China's Inner Mongolia. O, kita rin yan. China na naman. Warns of suspected bubonic plague. Health officials issue alert
forbidding hunting, eating of animals that could carry disease caused by deadly bacteria. Ngayon pa lang, authorities in a city in the Chinese region of Inner Mongolia have issued a warning after a hospital reported a case of suspected bubonic plague, one of the deadliest diseases in history. Yung bubonic plague po, ito yung tinawag na Black Death. The Health Committee of the City of Bayan Nor issued a third-level alert on Sunday, the second lowest in a four-level system. The alert forbids the hunting and eating of animals that could carry plague and asked the public to report any suspected cases of plague, a fever with no clear causes, and to report any sick of dead marmots. Sunday warning follows 4 reported cases of plague in people from Inner Mongolia last November, including 2 of pneumonic plague, a more dangerous variant of the disease. At least 2 of the cases then were diagnosed in the capital, Beijing. The bubonic plague known as the Black Death, o kita ninyo? The Black Death in the Middle Ages comes from bacterium Yersinia pestis and is highly infectious and often fatal disease spread mostly by rodents via fleas. It killed between 75 and 200 million people in the 4th century in at least 30 to 50 million from the year 541 to 549. Kita ninyo? According to WHO website, the lung-based pneumonic plague is extremely contagious and can trigger severe epidemics through person-to-person contact via droplets in the air. Papatayin tayo nila sa sindak. Symptoms include fever, chills, vomiting, nausea. The plague can be fatal in up to 90% of people infected if not treated primarily with several types of antibiotics. Plague cases are not uncommon in China, but outbreaks become increasingly rare. Sabi ko po, itong quarantine na to, US coronavirus death toll passes 130,000. So that's it. Sakto po ang sabi sa Bible, there will be wars and rumors of wars, famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. More that we have to look up, sabi ko sa inyo. That is the only way, mga kababayan, to escape in this world full of pandemic is to look up. Call Jesus now as your Lord and Savior. Iligtas po kayo. Iligtas ang ating kaluluwa. That is why, palagi yun po ang sinasabi ko kasi yun ang warning ng ng Bible, mga kababayan. So, that's it. That ends our discussion. Mamaya, yung inyong mga reactions, babasahin po natin. Ito pong ating programa ay atid sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream at ng Automax. Yan. 2,600 ang nanonood po sa atin. Nag-pick tayo to 28. Maraming salamat po sa inyong panonood. At maraming salamat po doon sa mga nag-share sa ating live streaming. Motion Science, Google Random, 3 digits at least, plus cases. Example, 583 cases
may lalabas na gano'n na headlines on article. I tried a lot of numbers. May lumalabas po. Mukhang algorithm program ang search. Iko sa inyo. Nakaprogram na po. Francis Apolinar, Sir Dan, lahat ng nakasaad sa Bible, nangyayari na. Nick Borromeo, DJ, kaya nga po, isarap ng manlaban para matapos na lahat at maubos ang takot at kasinungalingan. Doms Riquinho, rapture na lang hinihintay natin, Sir Dan. Jerry Bachao, kailangan pala ang mga Pilipino people ay magkaisa at gumawa ng hakbang. Winnie Sindanya, salamat kay God sa buhay mo, Sir Dan, at ginagamit kanya para hindi kami matakot sa COVID at COVID na ang natatakot sa amin. Tuloy-tuloy lang po, Sir, para marami pang mabuksan sa katotohanan about salvation. Do not be troubled, sabi sa Bible. Huwag kayong magulihamanan sa mga naririnig ninyong balita. Kaya ngayon, alam kong makikita ninyo siya sa social media, kaya diniscuss na natin ngayon. Di tayo nila titigilan, lalabas yan. And most of this, creation of their mind. Imagination. Para maging reality. From their mind to reality. Di ba? As they planned about it, mga kababayan. Kasi nga po, ang plano nila, nakasulat sa bato. Kung yung Word of God, the Ten Commandments, nakasulat sa libro, the Bible, sa Exodus, in the Old Testament, yung plano ng mga ulupong na to, nakasulat doon sa Guidestone sa Georgia. They want to reduce the population to 500 million lang in perpetual balance daw with nature. Sama ng plano nila. Ido Sano, hi Sir Dan, from Hong Kong, mabuti pa rito, medyo okay na rito, 0 cases na yung COVID. DJ Balderrama Agustin, Nick Borromeo, tama lang at nang malabanan natin mga yan, di naman maganda gusto nila maghari yung satanic government nila sa dugo ng mga martir. Carlo Romero, totoo po yung vaccine ni Bill Gates? Totoo. Dave X, Sir Dan, gagawi talaga nila ang lahat gagawin. Paki-off na, lumamig na. Tumindi. Ang lahat para pabagsakin ang bansang Pilipinas. Hindi lang po Pilipinas, it is a global agenda. Para magawa nila ang gusto nila sa ating mga Pilipino. Mag-ingat na lang po tayong lahat. Michael Kasidsid, nanay ko po nagpapaanak. Nanay ko po nagpapaanak. Sinabi nila na positive sa COVID yung mga nganak, pero hindi natakot ang nanay ko. Mayroon siyang proteksyon sa katawan at sarili. Pagkatapos niya paanakin, nagpa-swab test siya. Annalisa Lima, Sir Dan, tinanggihan mo kanina ang kalahating lapad na pinadala sa'yo. 5K yen yon na pera natin. Sa pera natin, 3,000 yon. Hindi, wala man po akong tinatanggihan. Nagtatanong lang po ako kung ano yung lapad. Pero nagpadala na po si Madam, si Kato. 3,000 yun. Maraming salamat sa inyo. Mercy Jose, Sir Dan, ba't ang aga ninyong matapos? Bitin po kami sa paliwanag nyo. 1 o'clock na po. Bitin pa rin. Ayos na yon. Para bukas may matira pa. Remy Collins, trust our Lord. God, naway, matatapos din diyang mga sakit. God is still in control. Of course. Kaya nga po, lahat na susulat, ibig sabihin, all these things are just, part of the things to come.
all things must be fulfilled. Kailangang maganap. Pag hindi po ito maganap, di mali yung Bible. Loviminda Gamboa, Serdan, dito po sa Dubai, mag-open na rin sila ng turismo ngayong July. Bakit dyan sa Pinas? Sobrang takot sa COVID. Di naman sila naghahanap ng lunas. Yun na nga po. Dito po, sobrang natakot kasi nagpatakot. Naniwala sa pananakot. Ganon lang po yun. Sabi sa kantang Oras Na, ni, sino yung kanta nun? Corita yata. Ang takot ay nasa isip lamang. Michael Kalitsid, luya at vitamins lang po, iniinom niya. Nick Borromeo, DJ, kaya nga, pero di ako takot sa kanila. Edward Hugi, good day, Sir Dan, watching here. Kaloy Casas, good afternoon po, God bless. Si Kaloy Casas, di ba? Ikaw yung nagano, yung bumili ng Pirmax. Dave X, huwag po tayong titigil sa pagmulat at pagsiwalat ng katotohanan, Sir Dan. Sinya Arcilia, Sir Dan, keep on praying lang po tayo. Yung totoo nga, ako hindi ko sinusunod yung face mask. Pao Visconde Ortega, kahit may pandemic crisis, tuloy pa rin ang batas, tuloy pa rin ang federal parliamentary with open FDI before hybrid election sa 2022. Verdi Poli Playlist Pili, In God We Trust, God Bless Us All. DJ Balderrama Agustin, as usual, Edom ulit ang may pakana, lahat ng pagdurusa at pighati ng mga tao. Yung lahing puti ang may kagagawan nito. Itanong nyo yan sa mga Arabo, Aboriginal, Australians at iba pang lahi. Genesis D. Colin, Sir Dan, lahat ng sinabi mo ay totoo at nagkakatotoo. Salamat po sa advance warning. Maraming salamat din sa inyong panonood. Ron Tungaw, Carlo Tara, huntingin na natin yan. Isa naman na natin sinik. 3 na tayo. Barry Hoxon, 500 million matitira. Sila ang may mga antichrist. Bella Obing, nasakop na naman tayo ng hindi nahahalata. Carlo Lasala Donato, Nick, may makasalubong lang talaga ko dito na taga WH. So talagang titirahin kong yan. Di bali nang makulong ako. Jojo Cardines, watching from Cebu. Laban lang, Shiba. God bless, Shiba. Antonia Reyes, salamat po, Sir Dan. Halos lahat po ay nalaman na namin ang tungkol sa agenda nila. Jobit Luterte, bakit kayo ayaw ka ni Tatay Digong pakinggan, Sir Dan? Sino nga bago para pakikinggan ng Pangulo? Di ba? Ang dami na pong nagugutom at walang trabaho. Sana alisinan niya ang lockdown. Hindi naman talaga nakakamatay ang COVID. Ako, magpapatunay. Eddie Oreville, Sir Dan, kami ng pamilya ko infected kami sa virus pero nakarecover kami dahil sa 2 times a day. Negative na po kami sa COVID. Itong tuob na to, itong dahilan ng restriction ko, sinabi kong yung tuob nag-negative, ayon! 3 days. Hindi tayo maka-share, hindi maka-post. Eds Villamor, Sir Dan, dito po sa Thailand, back to normal na po. 0 local positive na sa COVID. For 40 days na po. God bless po sa inyo. More Lisondra, Sir Dan, kasama po ba si Elon Musk sa globalist or kalaban niya ang mga globalist? Kasama yan. DJ Balderrama Agustin, Boss Nick Borromeo, lahat na dapat ng lahi ni Shem, magkaisa na. Kahit mga African brothers natin, pumapalag na din. At sa mga nasa Europe at Amerika, lumalaban na sa mga
mananakop sa kanila. Ferds Maki Serdan, thank you po always. God bless. Regards to your family. DJ Balderrama, yung mga estatwa ng heroes nila, binababoy, dinodorog nila. Paliwanag kong konting oras. The reason for the destruction of the statues there in America is to erase the records of history of nations. Yan po ang gusto nilang mangyari para yung identity nila as Americans, mawala na po yon. Gusto nilang i-erase yun. Lahat. That is the agenda of the globalists kasi nga po, ang gusto nilang mangyari, i-unite ang buong mundo. Yung mga national heroes, dapat makalimutan natin kasi yung mga national heroes na yon, anong tawag doon? Mga nationalist sila. Ayaw nila ng nationalism. They want internationalism and globalism. As they want to erase from our mind the old order, they want to establish the new order, the new age, free of anything that will remind us of our past. Ganon po ang ginagawa ng grupong, ano yon? Black Lives Matter. Kita ninyo? Wala na doon sa pagkamatay. Sabi nga, may mga lumabas sa, iwan ko kung totoo yun. Yung pagkamatay nung black na yon, sabi, it is just a drama. Drama lang daw yun. Antonia Reyes, ma-appreciate din po natin ang kasalukuyang kahirapan at panakot kasi mayroon pong paparating na magandang mangyayari at kapakinabangan ng mga nananalig sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos natin. Totoo po yan. Ako po, excitement ang nararamdaman ko. Baka isipin ninyo, sadista ako. Hindi po. Na-excite ka niya yung future? Di ba niya, maghirap yung tao, na-excite ka? Na-excite po kasi ako, kasi after nitong paghihirap, may napakagandang mundo na naghihintay po sa atin. Iyan, pag hindi po kayo pumasok doon sa kapigatian. So, full of excitement. Ang ibig kong sabihin kasi, sino ang hindi sa inyo na-excite na ang ating Panginoon paparating na to rule the world, the sinful world? Ang mundo isinulat po sa dugo. You read the history. It is written in blood. Patayan dito, patayan doon. Walang bansa na ipinanganak na hindi nagdanak ang dugo. Nakuha yung independence tulad ng ating bansa. Ilang gira yung dinaanan natin bago naging Pilipinas tayo. Diyan sa Amerika, ganun din. In Europe, all other nations, dumaan doon. In the promise of God, our Creator, we will be living in total peace and tranquility. Di ba nakaka-excite yun? In which our Lord Jesus Christ will reign as King of Kings and Lord of Lords. Di ba nakaka-excite yun? And we will rule with Him for 1,000 years. Imagine that. Walang eleksyon. Pag may eleksyon, may patayan. May Comelec na mandaraya.
Di ba? Kasi nga yung tao makasalanan. Greed. Greedy. Di ba limandaya basta't makaupo? Alam na ninyo yung tinutumbo ko. And after all this, na-experience natin, biglang, coronavirus. Tumigil yung mundo natin. Tago tayo sa mga bahay-bahay natin. Di ba? Pero ito pala mangyayari. Pestilences. Plagues. Pestilences. Dapat palang mangyari. But the promise of God, mga kababayan, for a better world, that is the real New World Order to live in. Napakaganda, mga kababayan. So, iyon ang rason kung bakit ako excited. And that is why I am sharing to you these truths for you to realize na ganun pala ang magiging future pag nasumpungan natin ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Napakaganda pala ng buhay. Kita ninyo? Amigo Fernando, kaya nga pinasusunog ang patay para hindi mabuking ang Department of Health dahil Department of Health. Dahil baka malaman ng mga tao ang resulta ng sakit ng patay, hindi man virus. TJ Castillo, good nun nga mga kanustra. Hope we learn things more. Ed Examine. Sir Dan, good EM. Watching from Cyprus. Ronald Obaldo, musta po Sir Dan? Ano po ba nangyayari? Nangyari sa otak ni President Digong. Parang di na po makapag-isip ng tama. Wala nang katigilan na lockdown ang Pinas. Panalangin po natin yung ating Pangulo. Huwag nating sukuan. Alam nga naman, ipalit natin si Lumi. Lalong nagka-problema tayo. Gina Maylene Tingkang, Sir Dan, good noon. Para sa lahat ng gagawa ng masama, justice may be blind in the eyes of people but not in the eyes of God. Swart 2716, sa UAA open ang mall pero limitado ang taong pinapapasok. Mga tao bantay sa social distancing dahil ang gobyerno dito, mga pulis, alisto sa pagresponde ng reklamo. Annalisa Limas, bubonic plague, bobo lang ang maniniwala doon. Janitor, malapit na po mag-circulate yung FEI, kaya mabubulilyaso ang plano ng globalist. Hindi yun papayag, sabihin ko sa inyo. Hindi papayag ang mga globalist. Itaga ninyo sa bato. Yun para, witness ako sa aktual na nagpa-rapid test, nag-positive, kawawa yung reaksyon. Nilayuan ng mga kasama. Ang ginawa, nag-appear kami at niyakap ko pa, sabi ko, mas magtiwala kay God. Sabi ko sa inyo. Pag nag-rapid testing po at nag-false positive kayo, iwan ko lang kung ano mangyari sa pamilya ninyo. Bebe Rib, salamat Sir Dan sa pagpapaliwanag sa katotohanan at nalaman namin at sa masave yung kaluluwa namin. Ingat po kayo lagi and God bless. Josephine Katso, Sir Dan, ang lahat may hangganan. Ipagpatuloy lang natin ang pag-pray sa ating Pangulo at sana matauhan na siya at makita niya ang ginagawa ni Doke. Carlo Lasala Donato, peke yung black na namatay, aktor yon, pati yung mga pulis, funded ni George Soros, yung Kuya Dante.
Nick Borromeo. Tapos Sir Dan, kinukumpara ng GMA News na naungosan na daw natin ang kaso ng COVID ang Singapore. Ikasing laki lang ng Manila ang Singapore. Tapos, comparison pa, ugok din ang mga GMA news reporter sa totoo lang. Hindi po, malaki pa yung Manila sa Singapore. Oh. Ang Singapore po, ang Manila po, di ba 12 million kayo dyan sa Maynila? Ang Singapore po, I think mga 5 to 6 million ang population. Paano mag-comparison doon? Ang territory ng Singapore po, yung bansa mismo, the size of our province here, Catanduanes. Hindi nga makita sa map, makita mo yung pangalan niya, tuldok lang siya. Paano may comparison? Yan ang mga taong ito. Mag-research nga kayo. Pero mas mayaman sila sa atin. Magagaling kasi sila, disiplinado. Dito, daming marumbado kasi dito sa atin. Bibirib, kung hindi ka po namin napanood, hindi po namin alam ang katotohanan. At salamat po sa inyo. Binigyan ni Lord Jesus Christ ng chance, makilala ka at na-discuss ninyo po ang God of Salvation. NJ04, this is realization for us. Every birth is bloody. Tapos may papanganak na bagong pag-asa. Matatapos na sila. Malapit na. Ernie Marcelo, sana Sir Dan, dapat na magkaisa ng mga Filipino. Protesta na po tayo. Lebilin Damasco, si Dr. Willie Ong, dati, pinapakalma niya tao tungkol sa COVID. Ngayon, isa na siya sa nananakot. Magkano kaya? Bakit? Ano ang sabi ni Dr. Willie Ong? Pati yung tuob, naniniwala si Dr. Willie Ong. Nakita ko yung episode niya. Bakit? Anong ginagawa ngayon ni Dr. Willie Ong? Nananakot na ba? Michael Barquez, I'm a solid DDS from the start, 2016, but now I realize that PRRD will lead us to the fulfillment of the Bible prophecy, the mark of the beast, based on his statement, and the one world government. Desmarty, matagal ko pong suspetsa na contaminated ang mga test kits. Yeah, blessed to all. Edna Benliro, brother, sayang ang FEI. Init sa puwera ni Mardukyo, nandun na siya sa malalayong lugar, nagpapahayag, tinanggap ng 2 kamay. Joey Villarreal, Sir Dan, makatotohanan talaga mga sinasabi ninyo. Totoo talaga mga sinasabi ninyo. Naniniwala po kami dito sa Laguna. God bless. Rolls Royce, parang hindi na ata matauhan si PRRD. Tanggapin na lang po siguro natin o pang di na umasa. Mas okay ipagdasal natin, baka sakali, grant ng Panginoon, gaganda pa ang takbo ng Pinas. Antonia Reyes, para po sa akin, ang Gospel of Kingdom ay magandang balita, ay isang huling pagtakas, Exodus. Tulad ng lupang tipan sa pangunguna ni Moses, magbantay at magpuyat po tayo. Manuel Milo, bilang ng patay, bilangin nila ang business na bumagsak sa daming walang trabaho. This is worldwide. Government facing massive problems. Sabi ni TJ Castillo, prepare always for the worst. Los Biminda Rosilion, good afternoon, Sir Dan. Sana wag nang ituloy ang COVID testing or vaccine. Kung marami nilang naman mapipinsala at
Baka marami pang mga matay. Ellen Tanggol, hello Sir Dan, mabuhay po kayo. Mabutit, nakahabol po ako. O, ayos na po siguro mga kababayan. 1:26 na in the afternoon. 2,200 pa yung nanonood sa atin. Thank you so much for... Nakita si Kuya galing na. Thank you so much for your patience sa inyong panonood sa ating live. This is your host, Dante Maravilla sa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Bye-bye po mga kababayan.